So, napakasaya nga ulitin ko lang, napakasaya magpuri sa Panginoon. Bagamat kahit na may mga problema tayo, may pinagdadaanan man tayo araw-araw, this whole week, kamusta ba kayo? Kamusta ba kayo this whole week? Naging ano ba? Goods. Okay, goods. Okay, so, ayan. Ewan. So, ayun, dumako na tayo sa pinakamahalagang part ng gawain ngayong linggo, which is yung babahagi ng salita ng Lord na pangungunahan ni Pastor Arnold. Bro, cellphone mo. Yan. Sige. Okay na. Naka-ready na po ang lahat. Ready na kayo? Parang di naman. Okay, so tutuloy natin yung ating pinag-uusapan, which is yung ano ba yung pinapag-usapan natin? Covenant. Yun. Covenant. Okay. So, gaya ng napag-usapan natin ng mga nakaraan, ang covenant ay ang covenant ay kasunduan ng Diyos at ng tao. Sino ang nakipagkasundo? Ang Diyos. Ayan. So tayo na mga tao, uma-agree doon sa kasunduan binigay ng Diyos. Ayan. So, hindi tayo ang nakikipagkasundo sa Diyos, ano? Ang Diyos ang nakikipagkasundo sa atin. Meaning, ang Diyos gumagawa siya ng agreement through His promise. So, nag-promise siya sa atin at yung promise na yon naging agreement. Na kung susunod tayo sa kanyang panuntunan, i-fulfill niya yung kanyang promise para sa atin. Especially para sa church or para sa Gentile. Okay? Na tayo rin, kahit hindi naman tayo Hudyo, pwede rin tayong makasama sa kaluwalhatiang tatamuhin ng mga Hudyo. Okay? So, pwede rin tayong makasama kung sasampalataya lang tayo sa Panginoong Hesus. So, that is the promise. At ang promise ay tayo na mga hentil ay tatanggap din ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin natin ng Panginoong Hesus. Okay? At kapag tinanggap natin yung buhay na walang hanggan, syempre merong demand yon. Hindi naman natatapos ang lahat sa pagtanggap lang sa Panginoon. Okay? So tayo, naniniwala tayo, by faith, tinanggap na natin si Lord. Diba? Meron nga nag-lead sa atin sa tinatawag natin sinner's prayer. Okay? So, ano ba ang ginagawa ng isang taong tinanggap ang Panginoon? Jesus. Okay? Ano ba ang ginagawa ng isang taong tumanggap sa Panginoon? Basahin natin ang Colossus chapter 2. Thank you, bro. Colossus chapter 2 verse 6. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo, Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Sabi ng Biblia, no? Okay. Yamang tinanggap ninyo ang Panginoong Hesus. So, what is the demand? Ang demand, mamuhay kayo na may pakikiisa sa Kanya. Yan. Yun yung sabi ng Lord, mamuhay kayo na may pakikiisa sa Kanya. Bakit? Kasi kung hindi ka makikipagkasundo sa Diyos, hindi din uusad yung relasyon yung dalawa. Okay? Tingnan natin sa Amos. Yan. Sa Amos chapter 3
verse 3. May demand kasi. Pag hindi natin ginawa yung part natin, what is our part? Mamuhay ka ayon sa Panginoon na may pakikiisa sa Panginoong Isus. Kasi kung hindi mo gagawin yon, ito yung mangyayari. Amos 3:3. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Ayun. Sabi ng Biblia, maaari ba magkasama? Okay? Maaari bang magkasama ang dalawang tao? O, tao yan ha, na hindi nagkakasundo. Di ba, imposible yun? Pagka pinilit, ano mangyayari? Away lang. Laging away. Imagine, mag-aasawa ka, tapos wala kayong ibang gagawin, kundi mag-away ng mag-away. Yan. Bakit? Hindi magkasundo eh. Unless may pagkakasundo, mawawala yung away at uusad ang relasyon. Maraming relasyon ngayon hindi umuusad. Walang agreement eh. Parang gusto lang kita. Gusto mo ko. Ayun na. Pero walang agreement. Every relationship must involve yung agreement. Dapat nag-uusap. Pag walang pag-uusap, hindi healthy ang relationship. Ganon din sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos, hindi naman yung, Lord, I believe in you. I love you, Lord. Hindi naman sinasabi ni Lord, oh, mahal din kita. Okay, so, ligtas ka na. Hindi ganun. Hindi ganun nag-work yun. Sa bawat relasyon, may involved na agreement. Alisin mo yung agreement, walang sense ang relationship. Tama? Alisin mo yung pag-uusap. Anong point para magkasundo tayo? Pinanganak ka, iba hugali mo. Pinanganak ako, iba din hugali ko. Kaya dapat mag-usap. Dapat, kumbaga tao sa tao, magkasundo sa gitna. Okay? O, ano ba yung ayaw mo sa akin? O, tell me. You tell me. Naalala niyo yun? You tell me. O, syempre, hindi naman ganun lang. O, dapat yung isang partido din, ito naman yung ayaw ko sa'yo. Diba? O, pares kayo mag-adjust. Pag walang nag-a-adjust, hindi healthy ang relationship. Pagka pinilit, hindi rin mag-work. Di ba? Hindi rin mag-work. Okay? So, away lang. Ang dami sa Amerika nga eh. Almost 90% yata ang kanilang statistics sa mag-asawa. Tapos, magdi-divorce. Magpapakasal tapos magdi-divorce. Di ba? Uso doon yung pagka nag-divorce ka, mag-asawa ka ulit ng iba kasi divorce ka na eh. Oh. Dito sa atin, annulment. So parang para lang may hatian sa property. Pero mag-asawa pa rin kayo. Hindi ka pwede mag-asawa ng iba. Pagka nagpa-annul ka, hindi ka pa rin pwede magpakasal sa iba. Pero yung property, meron ng kasunduan through the law. Pero ngayon sinusulong ang divorce. Bakit? Para magpakasal ulit sa iba. Marami nagtatanong, ano ba pinagkahiba ng annul sa divorce? Kasi yung karamihan gusto ng divorce para makapag-asawa ulit ng legal. Para ipawalang bisa yung unang kasal. Yung iba, annulment lang. Kasi yung CR, dapat hati tayo dyan. Ayaw nung isa, hindi, sa akin yung buo. Sabi nung isa, hindi, pares tayo gumastos dyan, hati tayo. Di magpa-annul tayo. Para mangialam yung batas, para hati tayo. Diba? Yung bawal, hatiin nyo. Diba? So, yun yung sa bawat relasyon, pag walang agreement, magulo. Diba? Kung tayo, tao sa tao, kailangan natin nag-uusap. Yung tao sa Diyos, ganun din. Diba? Sabi ng Biblia, Amos 3:3, maaari bang magkasundo o magkasama o maglakbay, umusad ang dalawang tao, maliban na sila ay magkasundo. Amen? So, ganun din sa Diyos. Hindi uusad ang relasyon natin. Kumbaga, paano pangyayariin ng Diyos ang kanyang pangako? Diba? Wala naman tayong, hindi naman tayo nakikipagkasundo sa Diyos. Dapat makipagkasundo din tayo sa Diyos kasi ang Diyos nakikipagkasundo sa atin. Okay? Yung kasunduan ng Diyos sa atin, yun ay sa pamamagitan ng kanyang pangako.
Okay? So sabi niya, okay, makasalanan kayo, o sabi ng Diyos, makasalanan tayong mga tao. Hindi naman natin kayang iligtas ang ating sarili, di ba? Ilang beses natin pinapag-usapan, kahit anong gawin natin, hindi tayo makakapunta sa langit. Kahit maging mabait pa tayong tao, kahit magpakarelihiyoso ka pa, hindi ka papasok sa langit. Kahit nga magpastor ka pa o mangaral ka hindi ka naman papasok sa langit. Itong pangangaral, hindi naman ikakapunta sa langit ito ng isang mangangaral. Di ba? So, kahit anong gawin ng tao, hindi siya papasok sa langit. Okay? Dahil yan ang sabi ng Biblia. Lahat ay nagkasala at walang matuwid sa paningin ng Diyos. Walang nakaabot sa kanyang pamantayan ng katuwiran. 'Di ba? Roma chapter 3 verse 23. Alam natin ano? Anong sabi doon? Pakibasa nga. Saan? Sige, pakibasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayun. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Alam nyo, yung kaluwalhatian kasi pamantayan yun Di ba? Pamantayan yun. Okay? Ang Diyos, meron siyang pamantayan. Hindi tayo ang magsiset ng pamantayan na yan. Okay? Ang Diyos ang magsiset. Kaya nga meron siyang ganitong sinabi sa Amos chapter 7 verse 7. Checkan natin yun. Yung sinasabi niyang hulog. Naalala niyo yun? Ayun, tama. Pakibasa. Amos 7:7. Ito pa ang pinakita niya sa akin. Siya'y nakatayo sa tabi ng pader na ginagamitan ng hulog. Nakita kong hawak niya ang hulog. 8. Doon sa 8. Tinanong ako ni Yahweh, Amos, ano ang nakikita mo? Isang hulog po, sagot ko. At sinabi niya, sa pamamagitan ng hulog na ito, ipapakita ko ang pagkakamali ng aking bayang Israel. Hindi na magbabago pa ang pasya ko. Paparusahan ko sila. Ayun. Tingnan nyo. Ang sabi ng Diyos. Alam niyo ba yung hulog? Alam niyo yun? Alam niyo hulog? Oo, yung merong bakal na, yung solid na, yung cone, yung style, tapos may tali, yun yung ginagamit ng karpentero para titingnan. Halimbawa ito, huhulugan. Yung term na huhulugan, igaganyan, itatapat dito. Tapos, edi mababanat yung tanse kasi mabigat yung bakal Edi tuwid yun dahil yung gravity, hindi naman magsisinungaling yun, edi tuwid yun. O ngayon, yun yung babasehan kung yung ginawa nung ibang tao na pundasyon o pader, tuwid ba talaga? O, sa pamamagitan ng hulog, malalaman nila kung nakatabingi yung poste o tuwid yung poste. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi pwedeng ganito. Kasi tayong mga tao ganito halimbawa, sasabihin, yung poste, tingnan mo yung poste. Di ba tuwid? Anong pamantayan mo? Yung mata mo. Mukha naman talagang tuwid sabi nung engineer o karpentero, gamitan natin ng hulog. 'Di ba? Doon magkakaalaman kung tuwid talaga. Sabi ng isa, 'di ba? Alam niyo yung pagka may nagkakwentuhan, anong height mo? 5'2". Sabi ng isa, 5'2" ka? Parang 5 lang O kaya, 5'2" ka, 'di ba? Ang hirap maniwala. 'Di ba? Anong kailangan para matapos ang diskusyon? Sukatan. 'Di ba? Para alam kung saan ka, kung yung kabao, kung gaano kahaba. Hindi naman kasi pwedeng manansya Yung sarili nating mata kapag ginagamit natin, madalas, pwedeng tama ka pwede ring hindi. Yun yung problema. When you say something na wala kang batayan, you can be right and you can be wrong.
O, para malaman kung tama ka o mali, gagamit ka ng batayan. O sa atin, ang batayan ang salita ng Diyos. Ano ba yung hulog? Para malaman natin kung ano yung kasalanan ng tao. Alam nyo, yung hulog ay walang iba kundi yung kautusan ng Diyos. Kaya nga binigay ng Diyos ang kautusan eh. Basahin nga natin yung 1 Timothy chapter 1 verse 8 hanggang 9. Okay? 1 Timothy chapter 1 verse 8 hanggang 9. Alam naman nating ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Alalahanin nating ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan, para sa mga lapastangan sa Diyos at walang hilig sa kabanalan. Ayun. Okay na yon. Okay? So, tingnan nyo. Binigay ang kautusan para kanino? Para sa makasalanan. Okay? Ang problema, ang tao, merong ganitong pag-uugali. Wala naman akong kasalanan na. Hindi naman ako makasalanan. Meron kasing tao ganun sasabihin niya, hindi siya makasalanan. Okay? Sa kanyang paningin, siya'y matuwid. Sa paningin niya, anyone can claim, pwede mong sabihin, hindi naman ako masamang tao. Again, you can be right, you can be wrong. Pero pag ang Diyos ang gumamit ng pamantayan, pasado ka ba sa pamantayan niya? Yun yung problema eh. 'Di ba? Kaya may ganitong sinasabi ang Biblia. Kung sinasabi ni Numan na wala siyang kasalanan, ano ang hatol ng Biblia sa kanya? Kapag sinabi mo wala kang kasalanan, 1 John chapter 1 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadayan natin ang ating sarili at wala sa atin ng katotohanan. Ayun. Kapag sinasabi mo wala kang kasalanan o hindi ka makasalanan o hindi ka masamang tao, ang hatol lang salita ng Diyos sa'yo, sinungaling ka. At wala sa'yo ang katotohanan. Bakit? Kasi ginagamit mo lang yung sarili mong pamantayan. Pagpasok mo sa langit, hindi naman yung pamantayan mo ang gagamitin eh. Yung pamantayan ng Diyos. 'Di ba? Maraming tao hindi nakikinig sa sinasabi ng Biblia. Nakikinig lang siya sa kanyang sarili. Hindi yan makikinig sa Bible. Bakit? Kasi hanggang ngayon maraming tao, mas believe sila sa sarili nilang pamantayan. Pag sasabihin nila, mabait naman akong tao eh. Wala naman akong inaargabyadong tao. Okay? So, sabi ng Biblia, kapag sinasabi mo, wala kang kasalanan o hindi ka nagkakasala, ikaw ay sinungaling at wala sa iyo ang katotohanan. Yan ang hatol. So, ano ang ginawa ng Diyos para malaman mo kung ikaw ay nagkakasala? Nagbigay siya ng kautusan. Kaya, ang kautusan ay para malaman mo na ikaw ay makasalanan. That's the whole point of the law. Diba? Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. So, nung sinabi niya na huwag kang papatay, nagkaroon ka ng urge na pumatay ng tao, kaya lang bawal. 'Di ba? So lumalabas yung natural inner man sa loob, ikaw ay makasalanan. Pinipigilan ka lang ng kautusan. Kaya kailangan ng utos na wag. Bakit? Kasi there is a chance na magawa mo. Nagawa nga ni Cain nang walang kautusan. Wala naman nagsasabi. Okay? Pero bago niya ginawa, winarningan muna siya ng Lord. Okay? Binigay sa kanya ng Lord yung basic moral ethics ng tao. Okay? Ano yon? Yung masama at mabuti. Basic moral ethics ng tao. Kapag ikaw ay taong matured na, napapagtanto mo na kung ano yung masama at kung ano yung mabuti. Amen? So, tingnan natin. Sabi ng Genesis chapter 4, verse 7. Ito, bago niya pinatay si Abel. Sabi ng Diyos kay Cain, Genesis 4:7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop, na laging nag-aabang
upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Ayun, kailangan paglabanan. Okay? Wala pang kautusan yan ha. Wala pang nagsasabi, bawal pumatay. Ibig sabihin, wala pang kautusan, pwede ka pumatay. Kaya lang, inactivate ng Lord yung kanyang moral ethics. Ano yon? Pag masama, masama. Mararamdaman mo naman eh. Pag masama, masama. Mararamdaman ba talaga natin pagka masama, masama? Basahin natin sa Biblia. 5:14 ng Hebrew. Yan. 5:14 ng Hebrew. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. At dahil sa pagnanasay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Ayun, pagsasanay. Dahil sa pagsasanay, ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So, tingnan nyo. Sabi ng Biblia, yung matigas sa pagkain, ito. Nakakain na ba kayo ng matigas? Parang ano? Nakakain na ba kayo ng matigas? Bakit parang ano? Parang ang dumi sa isip, ano? Ano ba yan? Oh. Nakakain na ba kayo ng ano? Ano ba yung mga matitigas sa pagkain? Pandesal na napabayaan? Paano yun? Pandesal na pinabayaan, nagkalagnat nga. Kahapon, kumain tayo ng matigas. Yung buto ng langka. Di ba matigas yun? Pero nakain natin. Di ba? Kasi yun, ipakain mo sa sanggol, di niya kaya yun. Yung matigas, di ba? Hindi niya kayang nguyain yun. Ilang piraso lang ngipin nun eh. Di ba? Ang sanggol, sabi ng Biblia, sa Hebrew 5:13, ang sanggol ay nabubuhay pa sa gatas at wala pang karanasan sa mabuti at sa masama. Kaya, nung kinausap ng Diyos si Cain, hindi siya baby, hindi siya bata. Siya ay nasa hustong gulang. Nung kinausap ng Diyos si Cain, nasa hustong gulang si Cain. Okay? Sabi ng Diyos sa kanya, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama, paglabanan mo. Huwag mong hayaan na yung urge na nararamdaman mo, alam mo namang masama eh. Huwag mong pagbigyan. Labanan mo. Amen? So, ang kausap ng Diyos, si Cain na nasa hustong gulang. Matured na tao. Amen? Probably youth or adult. Di ba? Hindi natin alam kung ilang taon. Okay? Ngayon, bakit nasasabi natin na siya ay matured? Kasi ang sabi ng Biblia, ang matured na tao, nalalaman niya yung pagkakaiba ng mabuti at masama. Kasi, kung mabuti o kung masama ang gustong gawin ni Cain, okay? Hindi naman siya, di ba, alam niyo yung tao, alam mo kapag ka masama ang gagawin mo, maghahanap ka ng place para doon mo magawa eh. Hindi mo siya gagawin sa broad light. Pang umaga ba? 'Di ba? Subukan mong pumatay ng tao diyan sa labas. Diyan sa labas o diyan. O kaya gagawa ka ng masama diyan sa labas. 'Di ba mag-hesitate ka? Usually, ang masama ginagawa sa dilim. Sa bagay na o sa lugar na alam mong walang makakakita. Siyempre magtatago ka eh. Yan nga yung sinasabi ni Paul eh. Tayo na mga anak ng Diyos, huwag tayo sa dilim. Kasi sa dilim, doon gumagawa yung tao ng masama eh. Doon tayo sa liwanag. Pag nasa liwanag ka kasi, mag-iisip ka ron, magti-think twice ka. Tong tao na to, sasapakin ko to eh. Kaya nga lang, pagka na-tsempohan ko to, mamaya ka sa akin. Di ba ganon? Magaganon ka, mamaya ka sa akin. Doon sa kanto, abangan talaga kita. Bakit? Alam mo kasi masama yung gagawin mo eh. So, naghahanap ka ng paraan para medyo safe ka. Di ba? Kaya ka lang, dami CCTV ngayon eh. Di ba? Yung mga nagnanakaw, tsumetsyempo rin eh. Yung nakakapagnakaw sila, kala nila walang nakakakita, pero may CCTV pala. Ayun yung problema ngayon. So, nakukuha nyo, pagka masama ang ginagawa ng tao, usually,
ano siya, hindi siya kampanting gawin. So naghahanap siya ng opportunity. Pero may mga tao talaga na sobrang kapal na ng apog. O, kayang gumawa ng masama. Ganyan na takbo ng mundo ngayon eh. Sabi nga ng Biblia, ang masama ay lalong magpapakasama, ang mabuti lalong magpapakabuti, di ba? Revelation 22 verse 11. Ang masama lalong magpapakasama. Kung dati nananan siya pa, ngayon lantara na. Ganyan na ngayon. Nasa last days na tayo. Di ba? O kaya ngayon, ito yung panahon na nadidistinguish mo yung masama at mabuti. 'Di ba? Sabi nga nila yung mga galit sa gobyerno ngayon, hindi naman tayo nagchichismis, kalat naman 'to balita eh. Sabi, mas matindi pagnanakaw ngayon. In the day, broad light, sabi nila, gumagawa ng pagnanakaw. Sabi nila. 'Di ba? Ibig ko sabihin, ang tao ngayon, makapal na. Pag masama ang ginagawa, lantaran. Pagka mabuti ang gagawin, para ka nagtatago. Diba? Baliktad na. Dati, pagka mabuti, lantaran. Pagka masama, tago. Ngayon, pagka masama, lantad. Pagka mabuti, tago. Diba? So, nangyayari yan. Nangyayari naman yan. Siguro naman, nanonood kayo na active kayo sa SOCMED. Diba? So, nakikita niyo yan. So, kaya binigay ang kautusan para malaman natin bilang pamantayan na tayo ay makasalanan. Tingnan natin sa Roma chapter 7 verse 13. Roma chapter 7 verse 13. This is the purpose of the law. Ang ibig bang sabihin nito'y nagdulot sa akin ang kamatayan ng mabuting bagay? Hinding-hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang maipakita kung ano ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Ayon. So, nakuha nyo? Ang sabi ng Bible, no? Ang sabi ni Pablo, kung babasahin natin yung 12, ang sabi, ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Tama? Ang sabi ni Pablo, yung law ni Lord, yung 10 commandments. Okay? Idamay na natin yung 613 na commandments. Sabi ni Paul, mabuti yan, banal, at matuwid. Ang sabi niya sa 13, nag-raise siya ng issue. Ang sabi niya, ibig bang sabihin itong kautusan na banal, mabuti at matuwid, nagdudulot ng kamatayan sa akin? Kung ang kautusan ay mabuti, banal at matuwid, bakit nagiging masama ito sa akin? Okay? Kasi parang ganun ang lalabas nun eh. Kung ang kautusan mabuti naman pala, bakit nung binigay ng Diyos napasama yung tao? Diba? Ang sabi niya sa verse 13, hindi. So, ibig niya sabihin, hindi ganun ang implication nun. Pero, yun yung gagawing issue ng mga taong hindi nakakaunawa. Okay? Yun yung gagawing issue ng mga taong hindi nakakaunawa. Sabi niya, hindi. Ang kasalanan ang pumapatay sa akin. Hindi yung kautusan. Okay? Yung kautusan, matuwid, banal at mabuti. Bakit ka naman papatayin nun? Ang pumapatay sa atin, yung kasalanan na nagagawa natin. So sabi niya, nangyari ito, okay, ang kasalanan ang pumapatay sa akin sa pamamagitan ng mabubuting bagay. Ano yung mabuting bagay? Yung kautusan. Nung dumating ang mabuting bagay, na-strengthen yung kasalanan. Okay? Na-strengthen. Bakit? Meron na kasing batas eh. Meron na kasing batas. Nung hindi pa kinokomand ng Diyos na huwag kang magnanakaw. Okay? Wala pa naman siyang sinasabing ganun eh. Huwag kang magnanakaw. Pero nararamdaman mo masama ang magnakaw. In fact, hindi ka kampanting gawin ng may nakakakita. Alam mo may magagalit eh. Magagalit nanay mo, magagalit tatay mo. So, naturally, natututo ka ng mabuti at masama. Nakuha nyo? Naturally, natututo ka ng mabuti at masama as you grow. Kasi kapag kumupit ka ng 5 pesos, nakita ka ng nanay mo, papaloin ka. So naturally,
natututo ka ng masama at ng mabuti. Tama? Wala pang kautusan. Okay? O ngayon, sabi ng Biblia, okay, yung kautusan nung dumating, lalo niyang pinagtibay yung masamang nasa atin na masama ang magnakaw. Okay? Nagkaroon ka ngayon ng takot dahil meron ng kautusan. O sabi ng Diyos, huwag ka magnanakaw. Kasi pagka nagnakaw ka, mamamatay ka. Ibig sabihin, meron parusa. Dahil sa parusa, ang kautusan kasi meron parusa yun eh. Pagka nasuway mo, meron parusa. Dahil sa parusa na yon, natatakot ka. At pag nakumit mo, paparusahan ka. Yun yung pumapatay sa atin. Yung nasuway natin, yung kautusan. Bakit? Kasi, meron ng dahilan ang hustisya na saktan ka, parusahan ka. Dahil isa kang magnanakaw. Okay? Pero nung walang kautusan, kahit nagnakaw ka, may magagalit. Pero walang hustisyang umiiral. Walang dahilan para parusahan ka. O, parang ganito yan. Yung mga bata na 17 years old pababa, okay? Hindi mo pwedeng parusahan gamit ang batas. Yung 18 pataas lang. Kaya kahit nagnakaw sila, sa mata ng tao, magnanakaw yung bata. Pero sa mata ng batas, walang nagsasabing magnanakaw siya. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo ba? Naiintindihan nyo? So sabi ng Bible sa Proverbs, lagyan nga natin ng talata. Sabi ng Roma 5:13. Ang sabi niya, 5:13 ng Roma. Ayan, tingnan nyo to. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung wala ang kautusan, ang kasalanan ay hindi tuturing na kasalanan. Ayun, tingnan nyo, no? Ang sabi ni Paul, nasa sanlibutan na ang kasalanan. Okay? Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago dumating yung kautusan. Kailan ba dumating yung kautusan? Panahon pa ni Moises. Yun yung covenant ng Lord. Dumating yung kautusan, umiiral na yung kasalanan. Meaning, may nagnanakaw na, may nagsisinungaling na, may pumapatay na, meron nang nang-aangkin ng hindi kanya, di ba? Meron ng mga taong pumapatay, may mga tao na hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. Tama? Meron na. So, nandun na yung kasalanan. Okay? Nakukuha nyo? Pero, ang sabi ng Biblia, ang kasalanan ay hindi maituturing na kasalanan. Bakit? Wala pa yung law eh. Kahit nagnakaw yung tao, wala namang batas na magpaparusa sa kanya. Ang dating, ang tao mamimiyasa sa paggawa ng masama. Wala kasing batas na umiiral. Kaya ang tao magagawa niya lahat ng gusto niya. Okay? At mamimiyasa yung kanyang puso na gumawa ng masama. That's the problem. Kaya, ibinigay ng Diyos ang kautusan. Para yung taong nagnanasang magnakaw, wag na lang magnakaw. Kasi paparusahan eh. Sabi ng Biblia, ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Kaya kasalanan ang pagsuway sa kautusan. 1 John chapter 3 verse 4. Yun yung sabi doon. Kasalanan ay pagsuway sa kautusan. May kautusan, may law. Pag sinuway mo, nagkasala ka. Ang problema, ang sabi ng Biblia, Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang tao pagka nagkasala, mamamatay siya. Okay? Sa paningin ng Diyos, siya ay patay. Again, ano ang ibig sabihin ng kamatayan? Okay? Kapag sinasabing kamatayan, alam natin hindi to physical death. Pero dahil sa kasalanan nagkaroon ng physical death. Hindi naman intention na tayo ay mamatay. Okay? Pero dahil sa kasalanan nagkaroon ng physical death, nagkaroon ng pagkabulok. 'Di ba? Buhay pa tayo, tumatanda yung ating laman. 'Di ba? At nabubulok. Okay? So dahil doon, nagkaroon ng kamatayan. Pero yung pagsuway sa kasalanan,
Okay? Kamatayan kasi yon. Anong sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1? Tingnan natin. Ito yung kamatayang sinasabi. Sabi doon, nung unay patay kayo. Chapter 2, verse 1 hanggang 2. Nung unay patay kayo sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Okay, tingnan nyo, no? Ano yung ibig sabihin ng Diyos na patay? Ang sabi ng Biblia, ganito. Una, patay kayo dahil sa inyong pagsuway at kasalanan. Okay? So, sinasabi pa rito, sinusunod ninyo yung masamang takbo ng mundong ito. Yung pagsunod sa mundong ito, indikasyon na ikaw ay patay sa paningin ng Diyos. At ano pa? Napapailalim ka sa espiritu na naghahari sa taong ayaw pasakop sa Diyos. Ibig sabihin, pinapamahalaan ka ng ni Satan. Pinapamahalaan ka ni Satan. Si Satan ang namumuno sa taong ayaw magpasakop sa Diyos. Okay? So, papaano mo nasasabing napapamunuan ka? Okay? Ganito. Alam mo kung ano yung tama at mabuti. O kung yung masama at mabuti. Alam mo naman. Pero yung masamang nasa iyo, yun yung ginagawa mo. Okay? Tapos, syempre, magsisisi ka. Lord, sorry po. Maya-maya, gagawin mo na naman. Magsisisi ka naman. Bakit? Alam mo kasi mali yung ginagawa mo. But for some reason, bakit consistent yung paggawa mo ng masama? That's the very sign na ikaw ay napapailalim sa kapangyarihan ni Satanas. Okay? So, kailangan mong makalaya doon. Okay? In-address ni Pablo yung issue na yan. Okay? Balik tayo sa Roma chapter 7. Ang sabi niya sa verse 24, Roma 7:24, kay saklap ng aking kalagayan. Ang sabi ni Pablo, sino makakapagligtas sa akin? Sa verse 23 pala muna. Pakibasa yung verse 23, 7:23 ng Roma. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Ayun, binibihag ako ng kapangyarihang ito. May force eh. Force. Sabi ng Bible, binibihag ako ng kapangyarihang ito. May force na nagtutulak sa'yo na gumawa ng masama. Okay? Kaya lumalabas, kung ano yung mabuti, parang ang hirap gawin. Kung ano yung masama. Para bang yun yung nagiging madaling gawin. Because of this force. Okay? May kapangyarihang umiiral sa atin. Kaya ang sabi ni Pablo sa verse 24, kay saklap ng aking kalagayan. Sino makakapagligtas sa akin? Bakit? Kasi alam mo kung ano yung mabuti na dapat mong gawin. Pero kung yung mabuti na gusto mong gawin, hindi mo naman nagagawa, kabaliktaran ang nagagawa mo. Alam mo, mabuti ang magpatawad, pero hindi mo kaya. Alam mo, mabuti ang magmahal, pero hindi mo kaya. Alam mo, mabuti yung wag magnakaw, pero hindi mo kayang gawin. Okay? Alam mo na masama ang murahin ng iba, pero hindi mo kayang gawin. For some reason, kahit alam mo na masama, nagagawa mo pa rin. The reason is, ang sabi ni Paul, may kapangyarihang umiiral sa atin. Yan. Ano yung kapangyarihan na yon? 1 John chapter 5. Tingnan natin ha. 1 John chapter 5, verse 19. Alam nating tayo sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ayun. Yung sanlibutan, nasa kapangyarihan kasi ng Diablo. Kaya kung ikaw ay patay sa paningin ng Diyos, kahit gusto mo ang mabuti, kontrolado ka ng Diablo na naghahari sa mundong ito. Kaya no wonder kung bakit napapagawa tayo ng masama. Okay? Yun yung sinasabi ni Pablo.
Dahil sa pagsuway natin, tayo ay patay sa paningin ng Diyos. Okay? So ang sabi ni Pablo, sino ang makakapagligtas sa kalagayan kong ito? Sa verse 25, Roma 7:25, walang iba kundi si Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Okay? Tandaan nyo, ang sabi ng Biblia, kung si Kristo palalayain tayo, tayo ay tunay na malaya na. Malaya ka sa kasalanan. Sabi ng chapter 8 ng John. Okay. Chapter 8 verse 36. Chapter 8 verse 36 ng Juan. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Ayon, sabi ng Biblia, kung ang anak ang nagpalaya sa inyo, kayo ngayon magiging tunay na malaya. Saan ka lalaya? Sa 34, ito sabi, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng masama ay alipin ng kasalanan. So lalaya ka sa pagkaalipin sa kasalanan. At ang magpapalaya sa iyo, hindi ikaw. That's why kahit anong gawin nating effort, it doesn't work. Kahit magsimba pa tayo ng magsimba, tayo pa ay magpakarelihiyosong tao, it doesn't guarantee na ikaw ay magbabago. Only by accepting Jesus Christ, dun ka lang magkakaroon ng tunay na kalayaan. Okay? Ito yung problema sa mga taong relihiyoso. Relihiyoso lang, pero hindi nababago yung buhay. No wonder kung bakit sinabi ng Biblia, mayroon totoong relihiyon eh. 'Di ba? James 1:27, ang totoong relihiyon is nagiging matulungin ka sa kapwa, meron kang malasakit, marunong ka maawa sa kapwa, hindi ka makasarili sa iyong kapwa. That's the true religion. Hindi puro sarili ang iniisip. 'Di ba? Ang totoong taong nakatagpo ng totoong relihiyon, nagiging mabuti siya sa kapwa. Kaya magagawa mo lahat ng posibleng mabubuti. Mamahalin mo siya, kakalingain mo siya, papatawarin mo siya, bibigyan mo siya kasi meron ka, magiging matulungin ka, magiging mahabagin ka. Lahat ng pwedeng mabuting magagawa mo sa kapwa, magagawa mo. Dahil natutunan mo yan sa totoong relihiyon. Okay? Pangalawa, ang totoong relihiyon ay iniingatan mo yung sarili mo na huwag kang mahawa ng kasamaan ng mundong ito. Okay? Masama ang mundo eh. Sabi ng Biblia ganito, sa 1 Corinthians chapter 15, bad company corrupts good character. Yung masamang kasama, iko-corrupt niya yung magandang pag-uugali mo. Kaya kung mayroon kang mga kaibigang masasama, hindi naman masama makipagkaibigan. Kaya nga lang, nandun yung risk na maging kagaya mo sila. Mahawa ka sa kanilang kaisipan, mahawa ka sa kanilang ginagawang masama, mahawa ka sa kanilang kalokohan. Okay? So, ang sabi ng Biblia, ang totoong relihiyon, iniingatan mo yung sarili mo na wag mahawa ng sanlibutan. Kaya ang gagawin mo, magiging selective ka sa mga kaibigan. Pipiliin mo yung mga nakakasama mo. Bakit? Iniingatan mo kasi yung sarili mo eh. Unless alam mo ang sarili mo na kahit masasama ang kasama mo, hindi ka mahawa sa kanila. Diba? Kaya nga kailangan maging strong tayo. Kasi hindi naman natin sila pwedeng iwasan. Tama? Hindi naman natin sila pwedeng iwasan, pero wag lang to the point na yung kaibigan mo naiimpluwensyahan ka niya. Piliin mo yung taong mag-iimpluwensya lang sa'yo. Okay? Tandaan nyo kung sino ang lagi nating kasama, pwede tayong maimpluwensyahan. Amen? Yan ang totoong relihiyon. Kasi nga, bad company corrupts good character. Kahit anong buti mo, natutunan mo sa salita ng Diyos, pero may mga kaibigan kang inaalaw mo sa life mo na mag-impluwensya sa'yo, masisira ka pa rin. Masisira pa rin yung magandang pag-uugali, yung magandang karakter. Okay? Kaya, dapat maging maingat tayo. Kaya ang Diyos, nakipag-covenant sa atin. Nakipagkasundo siya sa atin at dapat nating gawin kung ano yung kasunduang ibinigay niya sa atin. Okay? So, punta tayo sa 2 Corinthians chapter 13. Chapter 3 pala. Okay? So, alam natin, kung natatandaan nyo,
naituro ko na ang covenant ay kasunduan. Tama? Kasunduan. Ang kasunduan is, ano yon? Yung kay Moises, isinulat ang kautusan sa pamamagitan ng bato o sa bato. Pero itong new covenant sa atin, na church, sa ating panahon, kasi nasa church age tayo ngayon eh. Church age. Christian. Okay, o mga disciple. Diba? Naalala nyo, may mga tao na pinaghihiwalay nila yung Christian at disciple. Diba? So, alam ko na ipaliwanag ko na dito, if you are true disciple, you are a Christian. Pero hindi porket Kristiyano ka, disciple ka. Pero kung disciple ka, Christian ka. Okay, so sana disciple tayo kasi ang disciple automatic Christian. Okay? So sabi dito yung covenant o yung tipan isusulat saan? Sa ating puso na. Okay? Sa ating puso na. Para, sabi ng Biblia, para matutunan na natin yung kalooban ng Diyos at kung susunod tayo sa Kanya mula na sa puso. Okay? Hindi na dahil pinipilit ka ng kautusan. Bakit? Meron kasing parusa eh. Amen? Ang sabi ni Pablo, yung ganong klaseng sistema naghahatid sa kamatayan. Kasi, pipigilan ka lang gumawa ng masama. Pero nasa loob yung wicked man. Di ba? Naalala niyo yun? Merong wicked man na nasa ating kalooban. Proverbs 5:22. Nandito yun sa atin. At finifeed pa natin. Okay? O kaya nagbigay ang Diyos ng kautusan through Moses para ang mga Hudyo hindi nila magawa yung kasamaang nasa kanilang puso. O ngayon, hindi ganon ang covenant ngayon. Ang covenant nasa puso. Babaguhin ka talaga mula sa puso. Para yung kautusan o yung kalooban ng Diyos, magawa mo from the heart. Meaning, meron kang intention gawin at gusto mo siyang gawin. Okay? Tingnan natin. Yung covenant kasi, I think hindi ko na ito matatapos ulit. Pero at least mga 2 hanggang 3 puntos. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Tingnan natin. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Ayon. Dito sa New Covenant, ito yung maganda sa New Covenant. Okay? Hindi ka pipiliting gawin. Okay? Hindi ka pipiliting gawin. Okay? I-emphasize ko yun ha. Hindi tayo pipiliting gawin. Kundi bibigyan ka ng Diyos ng kakayanan para magawa mo. Hindi sa pilitan. Tutulungan ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng kakayanan. According sa Philippians chapter 2 verse 13, God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Si Lord ang gagawa. So, aalisin ng Diyos yung sapilitan system. Mag-tithes ka. Kasi meron tayong pinapagawa. Yun. Aalisin ng Diyos. Kaya ang pagbibigay ngayon, hindi dahil sinasabi, kailangan natin mag-ikapu. Dahil kung hindi, isa kang magnanakaw. Okay? Yan ang turo, di ba? Isa kang magnanakaw kapag hindi ka mag-iikapu. Pero anong sabi ng Biblia? God loves a cheerful giver. Ang gusto ng Diyos kung magbibigay ka, hindi yung napipilitan ka, kundi dahil willing kang gawin. At kaya mong gawin, hindi lang willing, kaya mong gawin. May maibibigay ka naman talaga eh. Di ba? Tama? Ganun ngayon ang sistema ng Diyos. Yung pinapagawa ng Diyos, hindi niya pinipilit sa atin. Gusto niya galing dito. Okay? Hindi ka fino-force ng kahit sinong simbahan. Hindi ka fino-force ng kahit sinong pastor o mangangaral. Pagka ganun ng sistema, nasa Old Covenant yon. Tayo, nasa New Covenant tayo. Ang pagsunod natin sa Diyos, galing dito. Hindi ka ipo-force ng church. Kapag ganun ng sistema,
magiging mabigat sa isang tao ang pagsunod sa Diyos. Dapat ang pagsunod sa Diyos, kagaanan sa atin, pahinga sa atin, kasiyahan natin. Dapat ganun ang pagsunod. Para walang struggle. Lord, susunod ba ako? Natural, susunod ka. Gusto mo eh. Nandito eh. Amen? Kahit nga walang magsabi sa iyo eh. Kapatid, mag-ika po kayo. Hindi mo nga kailangan sabihin yun eh. Naturally, kung tinanggap niya si Kristo, maisusulat yun dito. Naturally, mag-iisip ka, gusto kong sumuporta dyan. Magbibigay ako dyan. Diba? O yung mga humahayo, kailangan ng panggas, bibigyan ko sila. Hindi mo kailangan pilitin. Naturally, gagawin ng isang taong tunay na tinanggap si Kristo. Bakit? Dahil mapapailalim siya sa new covenant ni Christ. Ganun ang pagsunod ngayon. That's the difference between new and old covenant. Sa old covenant, pipilitin ka. At tatakutin ka. Talaga naman nakakatakot eh. Bakit? Pag hindi ka nag-hikapo, ano yung takot? Magnanakaw ka? At yung iyong mga resources, pepestehin. Di ba yung mga, kasi, ang idea nun yung ang tao kasi, di ba, dati nagtatanim, so sabi ng Diyos, kapag hindi mo binigay yung 10% yan, magpapadala ko ng mga insekto, yan, sisirain yung iyong tanim. O, kung sa ating panahon, pag-apply ganito, hindi ka mapopromote. Di ba? Mawawalan ka ng trabaho, bibigyan ka ng Lord ng sakit. Bakit? Kasi hindi ka tapat sa pag-iikapo. Di tinatakot ka. O para hindi mo gawin, anong gagawin? Para hindi mangyari yung curse, anong gagawin mo? Magta-tithes ka. O sabi ng iba, tithes naman ako ng tithes, bakit hindi pa rin ako napopromote? O kasi mali na yung naimensahe. O sasabihin, baka nagta-tithes ka, hindi galing sa puso. O, ang dami ng dahilan tuloy. O, pero sabi ng Biblia, ang pag-iikapo, hindi yan para sa Kristiyano. Pinawalang bisa na nga yan eh. Bakit? Part yan ng law ni Moises. Diba? Ilang beses ko na yung pinatunayan sa inyo. That is the part of Moses' law. Wala kang pananagutang gawin yan. Okay? Pero pwede mong kunin yung prinsipyo ng tithes. Pero kahit kunin mo yun, depende pa rin sa'yo kung gusto mo. Kasi nakasulat naman yan dito. Naturally, gusto mong sumuporta sa mga lingkod ng Diyos. Naturally, gusto mong tumulong sa mga church. Diba? Lalo na kung nakikita mo naman talaga na in need ang isang simbahan o ang gawain ng Panginoon. Pwede. At hindi naman tayo tatanggi sa ganyan kapag mayroon, di ba? Tumatanggap naman talaga tayo eh. Pagkakaroon pa tayo ng mga gamit kung walang nagbigay niyan. Di ba? Sa biyaya ng Diyos, hindi naman natin, eto mahal-mahal niyan. Hindi naman natin kaya yan eh. Yan, yung mga bagay na yan. O yung iba binigay, buti nga hindi tinapon dito eh. O bigay lang. Iba yung tapon, parang basura na eh. Di ba? Pero, yung iba talagang cash, o kaya nakabili tayong upuan. Nakabili tayo ng, mixer, o kung ano-ano. Susunod yan, bibili tayo tao. Diba? Who knows? At least dito man lang sa atin, hindi tayo nagtuturo ng ganon. Okay? Ang pagsunod sa Diyos galing dito, hindi lang sa giving, kahit sa anong bagay na tingin mo, gagawin mo para sa Lord, dapat galing dito. Amen? At kung ikaw naman talaga ay nakipag-isa kay Kristo, lalabas naman yun. Magkakaroon ka ng pagnanasa doon. Diba? Kasi ang sabi ng Lord, God is always at work. Bakit always at work? Hindi pa siya tapos. May mga bagay na hanggang ngayon hirap ka pang gawin eh. Kumikilos pa rin si Lord hanggang ngayon sa'yo. Patuloy pa niya binabago ang puso mo. Amen? Pero syempre, makipagtulungan ka rin. Maging willing ka rin. Lord, baguhin mo po ako. Nahihirapan po ako magpatawad. Pero alam ko kasi, yun yung magpapasaya sa iyo. Tulungan mo po ako. Gusto ko na po magpatawad. Gusto ko pong tumulong. Gusto ko pong gawin to kasi alam ko ito yung kalooban mo. Bakit alam mo na yun yung kalooban niya? Naisulat dito eh. Di gusto mong gawin ngayon. Kaya nga lang, may struggle. O kaya nagpipray ka, Lord, change me. Lord, help me na magawa ko ang kalooban mo. Alam nyo, ang nagpapahirap lang naman gawin ang kalooban ng Diyos, itong ating human body. Yung flesh. Kalaban yan. Si Christ nga, na-struggle eh. Diba? Nag-pray siya sa Gethsemane. Sabi niya, Father, if possible, ialpas mo sa akin itong saro ng paghihirap. Pwede bang baligtas na lang sila? Pero wala nang mangyayaring ganun. Pagkapako sa krus, yung masakit yun eh.
Naalala ko na naman tuloy yung isa. Sabi niya, gusto niya magpakamatay. Kaso, hindi niya magawa. Anong dahilan niya? Masakit. Masakit daw. Dito siya makahinga. Pastor, nagbigti ako eh. Ano nangyari? Di ko tinuloy. Di ako makahinga eh. Di ako makahinga eh. Pambira. Di ba? Ay, yung may gusto kang gawin, pero yung iyong laman. Kasi, di ba, totoo naman yun eh. Kahit pala sa masama, nagkakaroon tayo ng struggle eh. Ganoon din pala sa mabuti. Si Kristo sabi niya, Ama, ialpas mo sa akin itong saro ng paghihirap. Pero hindi ang kalooban ko. Hindi yung gusto ng laman, kundi yung kalooban mo. Ibig sabihin, i-deny mo talaga yung gusto ng laman. Kasi nasa puso mo yung utos ng Diyos. Nakasulat. Gusto mo siyang gawin. So, you are trying your best na ma-overcome yung sarili mo. Tama? Kaya magsikap tayo na masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Kasi, isang bagay na yung alam mo na ang will of God. Ibang bagay pa yung nakikipag-battle ka para magawa mo yung kalooban ng Diyos. Amen? So, ang pag-asa lang natin, walang taong makakasunod sa Diyos unless ang Diyos ay kumilos sa Kanya. Sabi ng Bible, God is always at work in you. God is always at work in you. Hindi pa siya tapos kumilos sa atin. Tingnan nga natin yung Pilipos. Chapter 1, verse 6 ba yun? Sige, pakibasa. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesu Kristo. Ayun. Ang pagtatrabaho o ang work ng Diyos sa atin ay lulubusin niya hanggang sa pagdating ni Kristo. Ibig sabihin, hanggat hindi pa dumadating si Christ, hindi pa siya tapos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya maging patient tayo sa bawat isa. Hindi pa tayo perfect. We are not perfect yet. Pero darating din yon. Amen? Nagkakasala ka ngayon, that's okay. Pero ipakita mo sa Lord na meron kang pagsusumikap na maalis yung kasalanang ginagawa mo. Okay? O ngayon, sa pagsunod natin sa Diyos, ang punto ko lang, we cannot serve God, we cannot obey God sa sarili nating lakas. Kailangan may Diyos na kumilos sa atin. Last verse, sabi ng Pilipos 4:13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ayun. Ang lahat ng ito'y magagawa ko sa lakas sa kaloob sa akin ni Kristo. Bakit pa magpo-provide ang Lord ng lakas? For what? Di mo kaya eh. Hindi natin kaya eh. O kaya, ipoprovide niya yung strength. Even sa pagsaserve mo sa Lord, kailangan mo yung strength ng Diyos, hindi yung strength natin. Kasi, tayo? Limitado. Ngayon, ganado ka. Mamaya, hindi na. Ganun tayo eh. Gusto mong mag-serve ngayon kay Lord, bukas hindi na kasi may nangyari. Diba? Ngayon, inspired ka kay Lord, maya-maya hindi na. Ganun tayo eh. That's natural. Walang masama doon. Diba? Pinapakita lang na yun yung ating natural. We are inconsistent in many ways. Diba? Sabi mo, I love you. Maya-maya, iba naman yung mahal mo na. Diba? Tapos maya-maya, babalikan mo na naman yung totoong mahal mo. We are inconsistent. So, para maging consistent tayo, lalo sa mga mabubuting bagay, kailangan hingin natin yung lakas na yon. Kung sakali tayo nakukulangan ng lakas sa pagsunod sa Panginoon. Okay? Ito yung last na talatang mahibibigay ko siguro. 2 Timothy chapter 2, verse 1. Sabi niya, mga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Yan ang sabi ng Bible. Okay? Magpakalakas tayo sa grace ni Christ. Bakit? Kasi hindi mo magagawa yung kalooban ng Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan pa rin ng biyaya ng Diyos. Okay? Tandaan nyo, this is a new covenant.
ang pagsunod natin sa Diyos, hindi dahil may utos at paparusahan ka. Ang pagsunod natin sa Diyos ngayon, galing dito. Okay? Galing sa puso. So, tumayo tayong lahat.